Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga 10 altcoins na ibinahagi po ng isang market veteran na si Michael Van de Poppe. Yan, ito raw po ay yung mga 10 mga altcoins na posible daw pong magbigay ng malaking kita sa hinaharap. Kaya ito po ay sapagkat ang mga ito ay nagpapakita po ito ng isang magandang buying opportunity kung saan ay makakabili po tayo sa murang halaga nito ngayon. At ayan, pagdating po sa sa hinaharap ay posible po itong magbigay ng malaking kita. Ayon po yan sa isang market veteran po ulit na si Ginoong Michael Van de Poppe. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, sabi rito ay seasoned analyst Michael Van de Poppe has recently highlighted a golden opportunity for investors, identifying 10 altcoins showing promise amid the latest market correction. Ayan, si Ginoong Michael Van de Poppe, madalas na rin po natin ma-content yung kanyang mga technical analysis dito sa aking YouTube channel na ito. At yan, pagdating po rito ay siya po ay nagbahagi ng tinatawag po niyang golden opportunity para sa mga investors ngayon. At ito nga yung ating aalamin na 10 mga altcoins na kanyang ibinahagi rito. Sapagkat yung 10 mga altcoins na ito ay nagbibigay daw po ito ng promise or magandang opportunity kapag bumili po tayo ngayon ay sa hinarap ay posible po itong magbigay ng malaking kita or gain para sa atin. Kaya yan, umpisa na po natin ang unang-una rito. Yan, sa kanyang listahan ng top mga altcoins. Ayan, top altcoins na may malaking buying opportunity. At yan po, unang-una po rito ay si Chainlink or Link. Ayan, meron pa siyang ibinahagi dito na chart niya. Ayan. Sabi niya rito ay this significant drop positions Link as an attractive buy. According to Van de Poppe, this attractive buy opportunity presents by Link is not only due to its current low price, but also for its critical role in the blockchain ecosystem, facilitating secure interactions between blockchains. Kaya yan, linagyan po niya rito yung kulay green po yan. Yan po yung buying opportunity. Yan, sapagkat sa tingin niya ay aakyat po ito sa hinaharap. At sabi niya rito ay hindi lamang po yung mababang presyo nito ang nagbibigay ng opportunity para yan, buy opportunity dito kay Link or Chainlink. Meron din po itong napakahalagang role yan or gamit dito sa blockchain ecosystem kasi siya po ang nagfa-facilitate ng secure or ligtas na interaction sa pagitan po ng mga blockchains. Yan, ang pangalawa naman po natin dito ay si Celestia or TIA. Yan, meron na rin po siyang chart dito. Yan, ang sabi dito ay TIA or Celestia face a massive slump as the market collapse, with Van de Poppe stressing that it is now 61% down from its peak. The substantial decline in the price may well be entry point for investors eyeing the next big wave in blockchain infrastructure. Kasi bumagsak po kasi itong si Celestia or TIA. Nakikita po natin na diretso yung kanyang pagbagsak, ang bilis. Ayan. At dahil sa pagbagsak nito ay nag-represent daw po ito ng isang magandang opportunity para sa mga investor para makabili po rito bilang paghahanda sa susunod nitong tinatawag niyang next big wave. Yan, sunod naman kay Celestia ay itong si Arbitrum or si ARB. Yan naman po ang kanyang chart, ganun din po, kapareho na rin po ni Celestia na bumagsak na rin po ng nakaranas na rin po ng malaking pagbagsak at nagbibigay po ito ng buying opportunity. ARB is down by 64% from its peak, creating a potential buy-in moment. Its promise of reducing the congestion and high fees associated with Ethereum makes Arbitrum a compelling choice for future gains. Kaya ayan na nga. Ganun din po, katulad ni Celestia ay bumagsak din po siya ng 60%. At nagbibigay po ito ng buy opportunity dahil sa laki ng kanyang ibinagsak dito. Ayan, kaya talagang murang-mura po ang kanyang presyo. Ayan, dito naman po tayo kay Polkadot.
With its price currently trading at a cycle low, Polkadot currently presents an attractive buy opportunity. The protocol itself stands out due to its innovative multi-chain architecture, presenting sufficient utility for its token DOT. Kaya ayan, tinetechnical analysis na rin po natin itong si Polkadot, kaya check na rin po ninyo yung aking analysis dito. At ayan nga, siya nga ay nagpapakita ng isang kaakit-akit na buying opportunity. Yan, maganda pong mag-accumulate ngayon ng Polkadot. At yan, ang kagandahan raw po kasi dito kay Polkadot ay yung kanyang multi-chain architecture. Yan, supported po niya ang halos napakaraming mga blockchain. Yan, sunod kay Polkadot ay ito naman pong si Cosmos. Yan, si Cosmos. Ito po pala yung chart ni Polkadot. Ayan, akala ko yung nasa itaas. Yan, kay Celestia po pala yan. Ito po pala yung kay Polkadot. Ayan, dito naman po tayo kay Cosmos or itong si Atom. Yan, ito naman po yung kanyang chart. Ganun din po, kitang-kita natin na meron po siyang price decline. Yan, matindi na rin yung kanyang naging naranasang price decline. Atom, the native token for Cosmos, an interoperability and scalability solution, is also experiencing a downturn. Despite identifying that Atom is still collapsing further, Van de Poppe noted that it shows signs of a bullish divergence on the weekly time frame. Kaya yan, dahil sa bumabagsak po or nakakaranas ng pagbagsak itong si Cosmos or Atom, ay maganda pong bumili dito kasi nakakamura po tayo sa kanyang presyo. Pero ayan, kahit na nagpapakita pa rin ng pagbagsak or price decline itong si Cosmos or Atom, ay ayon naman po kay Ginoong Michael Van de Poppe ay meron na po siyang nakikita na mga signs yan sa kanyang weekly chart time frame na mukhang ito na po ay magkakaroon ng price recovery kasi meron po siyang nakita na isang bullish divergence na signal. Yan po si Cosmos or si Atom. Dito naman po tayo kay DYDX. Ayan, ganun din po yung kanyang chart ay hindi naman po gaanong bumagsak. Mukhang mas nagko-consolidate po siya. According to Van de Poppe, DYDX is hitting a cycle low in against Bitcoin, indicating a potential bottoming out. Kaya yan, pinapatamaan daw po niya yung kanyang cycle low niya rito. Kaya yan, isa na rin po daw po itong magandang buying opportunity na pre-present or ipinapakita ni DYDX. Yan, sunod naman po ay itong si Woo Network or Woo. Yan naman po yung kanyang chart. Ayan, katulad din po ito ni DYDX, nagko-consolidate lamang po siya. Ayan. Van de Poppe emphasized that he expects to witness massive growth in the DeFi scene. Woo could ride in this anticipated expansion to engineer an impressive push. The protocol's effort to offer deep liquidity could translate into substantial price recovery, making Woo a notable contender for investment. Kaya yan, ang dahilan naman daw po ni Ginoong Michael Van de Poppe dito kay Woo ay inaasahan po niya na makakaranas ng matinding paglago ang DeFi. Yan, ang DeFi space. At yan, sa paglago ng mga DeFi space dito ay isa po itong si Woo na makikisakay sa mga sa expansion or paglago ng DeFi space na ito at magpapakita po siya ng isang kahangahangang paglago sa kanyang presyo. Yan, sunod naman dito ay itong si Sei or Sei Network. Yan, ito naman po yung kanyang chart. Nakikita po natin na ito po ay bumabagsak. At yung ito kulay green na yan, ito naman po yung buying opportunity na ayon po kay Ginoong Michael Van de Poppe. Yan po ay nasa price range na 50 digits 757 hanggang 50 digits 920. The token has collapsed below $1, currently changing hands at 0.7056 as newer projects often carry a high risk, high reward profile. Sei's ambition to redefine blockchain's scalability could well position it as a dark horse in the race for dominance. Kaya ayan, bumagsak po sa ilalim ng presyong $1 itong si Sei at kasalukuyan po itong naglalaro sa presyong 0.7056. At yan, ayon po sa kanya ay yung mga bagong projects ay madalas na meron pong kaugnayan ito sa high risk, high reward profile. Kaya ayan, itong si Sei ay meron daw po itong ambisyon na i-redefine ang blockchain scalability. At ito po ay nagkahanda sa bilang isang dark horse. Ayan sa race na ito.
Ayan, race patungo sa dominance. Pero ayan po ulit yung sinabi ko kanina, yung kulay green na yan na area or price zone, ay ito po yung ayon po kay Ginoong Michael Van de Poppe ay nagprepresent ng buying opportunity dito kay Say Network. Yan, dito naman ay ang sunod naman po kay Say ay itong si Scale Network or SKL. Yan, ayan naman po yung kanyang chart dito. Inaasahan po ni Ginoong Michael Van de Poppe na sa hinaharap ay magbibigay daw po ito ng 235.90% na paglago patungo po sa presyong 50 digits 582. Sa ngayon ay yung kanyang presyo ay naglalaro sa 50 digits 170. Kaya kung pagsakaling nakaranas na siya ng recovery ay magbibigay po ito ng 235% na gain. Van de Poppe identified as one of the assets showing resilience against Bitcoin. Its technical indicator suggests a consolidation phase with a potential breakout that could see its value by 240% to reach the next resistance level. Kaya ayan, yung hinihintay lamang daw po natin dito ay yung magkaroon siya ng breakout dito sa resistance line natin dito sa 50 digits 228. At kung pag nangyari po yan ay aakyatin niya ang sunod na resistance line natin dito sa 50 digits 582. Sunod naman dito ay si Covalent, yan, or Covalent CQT. With its price more than 40% down against BTC, similar to Celestia, CQT is an attractive investment for those who believe in the data infrastructure space within the crypto ecosystem. Yan, dahil sa bagsak daw po ng 40% itong si CQT ay nagre-present na rin po ito ng isang magandang opportunity, lalong-lalo na sa mga investors na may malaking paniniwala sa tinatawag po nilang data infrastructure space. Kaya ayan naman po yung kanyang prediction dito. Yan, posible po itong makaranas ng pag-angat sa presyo patungo po, pabalik po rito sa, yan, malapit po rito sa 0.4770 kung sakaling ito ay naka-recover na. Yan, yung kanyang buying opportunity po rito ay nandito po sa, ayan, kulay green. Yan, nandito po sa mga 0.2310. Yan po ang panghuli. Itong si Covalent or CQT. At ito naman si Scale Network or SKL. At nandito naman po si Say or Say Network. At Woo Network, yan, or Woo. At DYDX, Cosmos or Atom, Polkadot, Arbitrum, Celestia, Chainlink. At ayan, yung ating mga 10 mga altcoins na ibinahagi ni Ginoong Michael Van de Poppe na posible daw pong magbigay ng malaking gain sa hinaharap, or ito po ay nagbibigay ngayon ng magandang buying opportunity. At ayun, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago ang videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.